Kung nagki-crave din kayo ng pizza na kagaya ko, ituturo ko sa inyo yung recipe ko na low-carb pizza pero high protein. Para sa pizza crust, usually ang ginagamit ko ay almond flour o kaya naman ay coconut flour. Sometimes itlog na hinahaluan ko ng cheese. Pero para mas maging high protein at mas nakakabusog, gumagamit ako ng chicken breast. Kung may mabibili kayo na chicken breast na giniling na, then mas maganda kasi hindi nyo na siya kailangang gilingin sa food processor. Unfortunately, wala kasi akong mahanapan na ground na chicken breast kaya ako na lang yung gagawa sa bahay. Pero bago gilingin, sinisigurado ko muna na tuyong-tuyo ito dahil hindi siya magiging crispy kasi kapag masyado pang watery. Also, hinihiwa ko rin siya ng maliliit kasi masyado ring maliit ang aking food processor kaya hindi niya kakayanan kapag ididirect ako yung mga ganyan kalalaking hiwa ng chicken breast. Favorite ko talaga tong chicken breast na ginagamit sa paggawa ng pizza dahil ang taas kasi ng protein nito. Every 100 grams, mga nasa approximately 31 grams ng protein. 500 grams tong ginigiling ko or gagamitin ko para sa aking pizza, kaya mga nasa 155 grams in total yan. Tapos magdadagdag pa ng itlog at cheese, kaya additional protein pa yon. Pero syempre, kahati ko naman dito si Andy Bear, kaya hindi lang sa akin tong lahat na to. Hindi ko rin kasi talaga gusto yung lasa ng chicken breast kapag niluluto ng prito o kaya yung pinanglalaga. Kaya ganito yung mga luto na ginagawa ko para sa chicken breast. After this, yung giniling natin na chicken breast, dinagdagan ko lang ng 1 tablespoon ng almond flour at mga pampalasa. Up to you na kung anong klase ng mga pampalasa yung gusto ninyong ihalo, ha. Sa akin, naglagay lang ako ng salt and pepper at saka Italian seasoning. At syempre, naghalo rin ako ng isang perasong itlog at ng cheese. Approximately mga 1 cup ng cheese yung hinalo ko dito, pero regular na cheese lang yan. Mas masarap kung parmesan cheese yung ihahalo. From here, kayo na yung bahala na mag-add ng mga additional seasoning, pero yung tatlo lang talaga yung importante dito. Yung giniling na chicken breast, itlog, at saka cheese. Tapos, syempre, imimix na lang natin lahat para makombine lahat ng ingredients. Pero kung meron kayong mas malaking food processor, kahit doon nyo na lang paghalu-haluin lahat ng ingredients para hindi nyo na kailangang kamayin. Make sure na gagamit kayo ng parchment paper para hindi didikit yung crust, ha. First time ko kasing ginawa to, nagkamali ako sa paper na ginamit. Kaya ang nangyari, dumikit lang siya dun sa paper na ginamit ko nung naluto na. Kung gusto nyo na maging crispy yung pizza ninyo, gawin nyo lang na manipis na manipis. Tapos, diretso na yan sa air fryer. 200 degrees, tapos 10 minutes lang. At habang hinihintay na maluto yung ating crust, gagawa naman ako ng toppings. Pagdating sa toppings, kayo na yung bahala dito. Pwede kayong gumamit ng tomato sauce, tomato paste, or kahit yung low-carb ketchup lang. Gamit yung low-carb, high-protein pizza na ginawa natin, pwede nyo nang i-recreate yung favorite ninyo na pizza. Sa akin kasi, ang kinikrave ko nung time na yan ay yung sa Angel's Pizza na spinach dip. Kaya yun yung gagawin ko na toppings. Pero instead of using spinach, kangkong naman yung gagamitin ko. Kaya para sa toppings, papakuluan ko lang yung kangkong. Pero naghalo rin ako ng asin para medyo malasa na rin yung kangkong. Kung meron kayong spinach, mas maganda yun na lang yung gamitin ninyo. Pero for me, okay na tong kangkong. Papakuluan lang naman siya hanggang sa lumambot. Tapos, habang pinapakuluan ko yan, ipe-prepare ko na rin yung aking cream cheese. Kalahating bloke ng cream cheese yung ginamit ko para dito. Kaya lang nakalimutan ko na naman siya na palambutin. Kaya, ayan, medyo mahirap na haluin. Tapos, aside sa cream cheese, pampalasa ulit, salt and pepper, at saka garlic powder yung ginamit ko dito. White pepper yung ginamit ko, ha, kaya wala kayong makikita na itim na paminta. Pero yun lang naman yung mga pinaghalo-halo ko dito. Kung minsan, nag-a-add din ako ng Italian seasoning, kaya lang si Andy Bear ayaw niya daw haluan, kaya yan na lang yung niligay ko muna. Tapos, luto na ang aking kangkong, kaya ayan, ginugupit-gupit ko na dyan. Pero bago yan ihalo, or bago ko siya hinalo dyan, ang ginawa ko ay piniga ko muna yung kangkong para hindi siya maging watery kapag hinalo dito sa aking cream cheese. Tapos ayan lang, halo-halo at okay na, ready na ang ating crust, kaya ready na rin na lagyan ng toppings. Pero bago ko ilagay yung toppings, tinatanggal ko muna siya dun sa parchment paper kasi para sa pangalawang balik sa air fryer, gusto ko na nakatanggal na siya sa parchment paper para mas maging crispy pa yung crust. Ewan ko kung sa air fryer ko lang, pero kapag gumagamit kasi ako ng parchment paper, hindi nagiging crispy yung niluluto ko kasi siguro feeling ko dahil nagmo-moist siya. Kaya kayo yung bahala kung gusto niyo siyang tanggalin sa parchment paper or hindi. Pero for me, ayan, ganyan yung ginagawa ko. Tapos naglalagay lang ako ng toppings na cheese, tapos yung ginawa na kangkong with cream cheese. This time, 185 degrees, tapos 5 minutes na lang. At ayan, ready na ang aking pizza. Regular na cheese lang yung ginamit ko sa toppings nito kasi nagtitipid kami. Pero mas maganda kung gagamit kayo ng mozzarella
mozzarella cheese para mas masarap siya at saka para mas malinamnam. Pero para sa amin naman, kahit na yung mga simpleng ingredient lang yung ginamit ko, sobrang sarap na nitong low carb pero high protein na pizza na ginawa ko for tonight's dinner. Ikaw ba, anong toppings yung ilalagay mo sa pizza na to?